Hello guys, good morning. Your Angka, kumusta po kayo? Well, ito yung pakay ko ngayon. Kasi mayroon akong nakita mula sa PTV na balita. Medyo nakatawag pansin sa akin, kaya gusto ko ring i-share sa inyo kasi sa unang tingin parang normal lang siya na headlines. Basahin ko sa inyo ha. President Ferdinand R. Marcos Jr. will likely have less travel activity in 2025 following a decrease in his office travel budget. Budget Secretary Amina Pangandaman said in a palace press conference briefing on Thursday. Meanwhile, the budget for the office of the Vice President increased by 8% despite not having intelligence fund. So, kung medyo tingnan mo siya ng simpleng tingin, parang okay lang. Pero ano ba yung hina-highlights nila dito? Napapansin nyo ba? Okay? So, kung napapansin nyo, good. Okay, kung hindi, ito yung hina-highlights nila. Yung comparison ng increase at saka sa decrease. Kasi pagka sinabi mong increase, parang negatibo ang dating sa tao niyan. Pagka sinabi mong decrease, parang okay. Kasi less gastos. Di ba? Pero tingnan mo yung kinumpara nila. Yung comparison nila is between whole budget of the Office of the Vice President versus doon sa travel expense. Napansin niyo ba yan? So, ano yung gusto nilang highlights dito? Anong layunin nila sa report na ito? Simple lang. Gusto nilang sirain gusto nilang sirain dito si Sara. Gusto nilang magmukha si Sarang masama. At gusto nilang magmukhang pugi si Bongbong Marcos kasi kukunti na lang yung travel. Ngayon guys, for 2 years niya sa pamumuno sa atin, mayroon na po siyang 24 travel outside the country. So ibig sabihin kung i-compute natin yan, halos bawat buwan lumalabas siya sa ibang bansa. Pero kakaiba dyan, mayroon naman siyang sinasabi na mayroon daw na almost 4 trillion na pledges na nakakuha mula sa ibang bansa. Kaso nga lang, pledges lang po yan. At may mga ibang mga pahayagan din na nagsabi na pumasok na daw yan dito sa Pilipinas, yung mga pledges na yan. Pero ang problema, wala tayong makitang data tungkol diyan. Sa katunayan, base doon sa inilabas ng Bangko Sentral mismo guys, papakita ako sa inyo sa sunod na video, ay bumaba yung foreign investment na pumapasok sa Pilipinas. Pakunti ng pakunti. O asaan yung pledges na yun? Papakita ko sa inyo. Antay-antayin nyo lang. Dito lang ako medyo nalungkot kasi sa totoo lang, kung titingnan mo ngayon, kung gusto mong silipin yung proposal nila for 2025 national budget, tingnan mo yung intelligence fund ng Office of the President, malulula ka guys. Malulula ka. Hindi ba? Ito yung nakakalungkot Pag kayong media, instead na impartial sila sa mga bagay-bagay sa politika, ito nakahook na rin sila. At ang masakla pa dyan, mismong station na kontrolado ng gobyerno natin ay gumagawa na rin ng mga naritibo na nagsisira at nagpapabango ng ibang tao. So, di ba dapat neutral? Nakakalungkot. Okay. Yan muna guys. Sa susunod, bye-bye muna sa ngayon.